Hello, I will try lang na mag-vlog vlog ako sa YouTube na ito. Kasi wala akong magawa eh. Katatapos ko lang magdasal. Pero ngayon ay gusto ko lang ipakita sa inyo ang buhay ko rito sa Germany. Mag-isa lang ako at ang pusa ko at ang aking mga isda. Namumuhay dito sa Germany na by grace of God nagagawa ko naman ang aking mga responsibilidad bilang senior. Senyore na ako. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano ako nag-uumpisa sa umaga, kung paano ko ginagawa ang aking mga gawain dito sa bahay na gamit ko lang isang kamay ko. Kita niyo yung kamay ko, masyado ng maraming trabaho makikita naman sa kamay no kasi paralyzed nga ako no dahil nga sa nangyari sa aking aksidente sa Switzerland no nagtatrabaho ako at nung ako'y madulas sa hagdanan na may mga yelo. Tapos nabagok ang ulo ko sa simento. Kaya nag-cause ng blood ba na na-break yung aking ugat sa ulo at nag-cause sa akin ng paralyzation na to. Pasensya na kayo kung halo-halo na rin ang aking language, English man o ang German. Minsan nakakapag-German ako pero susubukan kong sa Tagalog, English kung meron, ganon. So ito ang aking maliit na kusina, cute na kusina na nandito na rin lahat ng kailangan ko. Nandito na rin lahat ng aking mga maliit lang tong kusina ko kasi kailangan lahat nandito at mahirapan ako kasi maglakad at mahirap din ako galaw. Pero tinatry ko naman ang best ko kasi ayoko maging independent sa ibang tao. May mga medical care naman dito kaya lang isang beses lang sa isang linggo yung pumupunta rito kasi kung maraming beses wala na akong matatanggap na medical allowance. So kaya tinitipid ko na lang at sinusubukan kong sarili ko na lang ang gumagalaw ng ibang bagay na kailangan ko. So ito ang aking maliit na kitchen. Medyo hindi in order ngayon kasi nga tuwing Lunes lang dumarating yung aking tagapaglinis at tagapag-ayos. So ngayon papakita ko lang sa inyo kung paano ko ginagawa ang aking mga, lalo na sa aking paggawa ng aking pagkain. Eto nga at unang-una ay hinahanda ko muna ito pero hindi ko sabihin bago ako gumalaw dito sa aking bahay, sa aking maliit na lugar natural. Kailangan ko munang saliksikin ang strength hingin ang strength ng Panginoon. Kaya nagsisert muna ako sa Bible ko at ako'y gumagamit din ng devotion booklet na ito tinatawag na Losungen 2025 ng Germany. Ibig sabihin ang Losungen ito yung sagot sa lahat ng bagay. Tapos pagkatapos nun, yung umpisahan ko na rin magdasal, tapos mag-declare ng Word of God. Tapos handa ko na yung pagkain ko. Kaya ngayon,
napili ko pa kaya Sabado ngayon. Ano ngayon Sabbath day. Kaya medyo ito na lang muna. Nag-try muna ako ng isang kese. Tinatawag na ML na cheese. Kaya yun kung paano ko to gagawin ng isang kamay lang. Subukan ko siyang hiwain unti-unti. Hiwain ko siya ng mahirap din pala mag-vlog, mag-video ng isang kamay din. Kaya pasensya na kayo kung medyo magalaw. So, ginagawa ko is yun isang kamay lang. Ginagawa ko kasi nga paralyzed nga ako. Kaya tinatansya ko lang kung minsan kung paano ko siya hihiwain. Kung paano ko siya. Kung minsan may nangyayari masyadong malaki. Minsan masyadong manipis. Pero ngayon siguro dahil ingat nga. Lalo na pag nagmamadali ako, medyo nahirapan ako. Kung minsan nga sumasakit na rin yung right hand ko kasi niraray yung maba. Pero wala naman ako ibang choice kasi ito nga lang ang itong kamay kong ito nga lang ang aking tagapagligtas lang. Kapagligtas sa aking lahat ng mga ginagawa rin sa bahay. Tapos minsan, ang left arm ko, ginagamit ko yung ngipin ko. Kaya, minsan ginagamit ko parang yung left arm. Ito na pala ang aking left arm. Yung yung aking bibig. So, yun ang aking ginagawa sa araw-araw. So every morning ako sa overnight ako meron bang lime salmon tawag dito sa Germany lime salmon, hindi ko na alam kung ano tawag sa English. Basta ito ba lime salmon na tawag is hindi chia seeds kundi lime salmon. Nakalimutan ko na ang pangalan sa English. Ito inaano ko siya, binababad ko sa tubig ng isang boteng ganyan. So itong isang boteng to ay nilalagay ko lagi sa fridge na may tubig. Tapos nagagamit ko ito ng siguro 5 days. 5 days sa isang linggo. Tapos, gabi naman, bago ako matulog, use chia seed. Kasi nasa utak, kailangan. So, yan ang ginagamit ko at nilalagay ko sa tubig na may citron. Tapos, o kaya nilagyan ko siya ng mainit na tubig dahil nga malamig siya dahil nga galing sa frigidaire. Tapos nilalagyan ko siya ng konting cranberry juice. Ito kasi cranberry juice na to yung bang katas ng cranberry. So nilalagyan ko lang siya ng konti para maganda sa utak, hindi ba? Kasi ako na naoperahan sa brain kasi nga pumutok yung ugat.
Kaya ako na-paralyze. Pero sinisikap ko siyang maging maayos ulit. To the help of our Lord Jesus Christ at saka sa help na rin ng aking mga kinakain. So kaya very ako careful sa mga kinakain ko. Kaya every time lagi kong ko ng citron juice sa umaga at pinababad ko yun sa tubig pati na yung balat, tapos iniinom ko siya paggising ko ng umaga. Pagkatapos pag naghanda na ako ng almusal ko, ito na may cranberry juice na sa aking line salmon. Ano to parang ano ba yun sa Tagalog? Sa English, nakalimutan ko siya. So yan ang aking almusal. Tapos nag-toast ako ng bread na tinatawag nila rito bawang broth or tinapay ng taga baryo. Baryo ba ang tawag sa bawang? So yan, brown bread. Tapos kagyan ko lang siya ng kese at yan na ang aking almusal. Minsan tanghalian na rin pag ako'y tanghali ng nagigising. Kaya ngayon siguro mga alas 11 ako nagising, 12 o'clock. Dahil hindi ba Sabbath day, rest day. Kaya ginagawa ko ito. After that, binubos ko na ang time ko kay Lord sa pakikinig or panonood ng mga messages from the Word of God. Tapos, habang kumakain ako, pinanonood ko na rin siya. Kagabi, syempre hindi mawawala ang iklog. Actually, every week nagpo-boiled ako ng maraming iklog. Nagpo-boiled ako, tapos tinistock ko na lang sa akin frigidaire. Tapos every evening naglalabas ako ng 2 para sa kinabukasan, para sa morning and evening. Para yun para hindi siya malamig. So ang kinakain ko lagi every morning din is iklog na boiled sa umaga at ganun din sa gabi bago ako matulog. Kasi ang iklog maraming sustansya. Dati marami akong mga vitamin tablet. Pero ngayon hindi na ako nagbibitamin tablet kasi eto nga, iklog. Nandito na lahat. Vitamin D, vitamin B, lahat na ng kailangan. Halos lahat pala ng kailangan. So, pinipili ko talaga ang aking kinakain. Hindi ako kumakain ng mga saturated fat or mga bacon or mga ham. Nako, hindi ko kinakain yun kasi dahil nga sa naranasan ko ngayon na aking naging sanhi ng aking sakit din na high blood ako at lahat-lahat. Pero alam nyo, sabi nga nila you are what you eat, and yun nga. Kaya iniingatan ko ang kinakain ko lagi. So, yan ang aking pagkain at tanghalian na rin. Tapos, amoy na yung toast. Amoy na yung toast ko. Naririnig niyo siguro yung sermon mula sa program ni Jimmy Swaggart. Minsan nanonood ako ng Jimmy Swaggart pag Sabado kasi nakaka-encourage din. Pero alam nyo, isa rin bagay na aking ginagawa is yung nag-shake ako ng blueberry or heidelberg at ng cream juice, cream, yun talaga ang prutas, cream, yun at saka strawberry. Sineshake ko siya, tapos iniinom ko rin siya. Minsan isang ganito na yan sa isang araw na kaya 2 araw. Or isang araw at may
pang umaga pa gaya nito. Kahapon ko to ginawa. Pero ginamit ko kahapon, ininom ko na, tapos may natira pa para ngayon. Kasi Sabado nga, kailangan kong hindi magtrabaho ng gusto, kundi buhos ko ang sarili ko kay Lord. Yung mga pagkain ko ngayon ay puro ready-made na lang siya. So, yun. And now, I will come back again to you, ha? I just eat and still have my devotion with God to continue. Tapos, siguro mga mamayang tanghali o mamayang bago ako matulog, magbablog ulit ako. Magbablog. Okay, so Shabbat Shalom. God bless you and have a wonderful, peaceful weekend, mga viewers ko. And God bless you so much with your loved ones.